Wala akong kinakampihan. Ang tanging layunin ko lang, talagang mahanap ko, matukoy ko, mahuli ko. Yung pinaka-mastermind. Sila ayaw nila eh. Ang napapansin namin dito, Sen, pag kami nagturo ng mga mastermind, sila yung inuusig. Sila yung inuusig. Gaya ni Gutesa. Ayan, Ang classic dito si Gutesa. Opo. Isipin mo ha. Si Gutesa, sa pangkaraniwang testigo, kung halimbawa, Nelson, ikaw ay judge. Opo. Ikaw naman, Nelson, ikaw naman, Jen, ay prosecutor. Yan, oo. Dahil pareho kayong abogado. Alam ninyo kung ano yung, kung sino yung credible na testigo eh. Ay, yes po naman. Lalo na sa isang judge ha. Kasi nakalagay sa ating batas na pang-ebidensya, yung law and evidence. Isang mataas na uri ng ebidensya, testimonial man yan o dokumento na gagamitin o ilalabas ng isang tao magpapasya na magiging witness, kapag yung kanyang dokumento o yung kanyang sasabihin ay adverse sa kanyang interest, mataas na uri yun. Ibig sabihin, mapapahamak siya. Si Gutesa, mapapahamak siya. Pero wala naman siya kinalaman. Dapat. Wala siyang gain. Wala siyang pakinabang. Wala siyang pakinabang. Una, wala siyang kinalaman doon eh. Naisip niya lang, naligalig siya. Ito palang ginagawa namin na yan pala yung pinag-uusapan nila ron. Kung tumahimik siya, wala. Yung palang bulto-bultong, yung palang Malamelata. mali-malitang pera pala na dinahakot namin. Ito pala yung pinag-uusapan doon. Paano na yung bansa natin pagka ganito? Anong pakikinabangan niya? Wala. Totoo po. Pero ang magiging disgrasya sa kanya, marami. Malaki. Hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. Yun ang isang credible na witness. Wala siyang motibo eh. Pansarili, wala. Pero siya yung siyang inuusig ngayon. Hindi ka. Fraudulent ka niya yung ano, kasi yung nagnotaryo eh, hindi Hindi siya pumirma. Oo daw. Hinahanapan ho ng butas, isa ngayon ang Diyan mahalata mo na yan. Kahit saan po kayo pumunta na mataong lugar, lalong-lalo na po sa mga syudad na pinapaligiran ng mga city hall, nandyan po nakapaligid ang mga notaryo publiko. Opo, Naging cottage industry na po yan. Magpanotaryo ka dyan, nagpapaligsahan pa sila eh. Meron pa silang tagatawag. Notaryo. May nakalagay pang pasket. Totoo po yan. Notary Public 24/7. Walang tulugan to. Pupunta ka roon. Saka gusto mong makapag-notaryo ka. Kung meron siyang maliit na bintana ron, lahat ng papeles mo, iaabot mo sa kanya. Pagkatapos niyang pag-i-stampan lahat, pipirma niya ganyan, sisingilan ka ng kaukulang bayad. At saka niya iaabot sa'yo. Ikaw ba na nagpanotaryo? Tatanungin mo ba sa kanya? Gusto ko pong makita kung kayo po talagang pumirma nito. Nasaan po ba si attorney? Gusto ko po, attorney, kung kayo po, yung pumirma po kayo uli para malaman kung pirmahon nyo talaga ito. Meron bang gumagawa ng ganyan? Mukhang wala. Pagkatapos ito ang gagawin ng mga kasama ko sa Blue Ribbon Committee? Lalong-lalo na yung pumalit sa akin. Hanggang ngayon, sinasabi ng iba na pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po. Ilang ulit yun na sinagot yan, Sen. Para bagang nag-aabogado na kayo. Ang pinoproteksyonan ko dito, Jen, Nelson, ay yung kapakanan ng Estado. Alalahanin po ninyo, ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Lahat po ng buwis ninyo na talagang ibinuwis nyo, pati buhay po ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. Tingnan po ninyo yung kinasadlakan nito. Walang kapararakang, talagang mahirap na yan. Isang araw, sinabi natin mga halang ang kaluluwa ng mga taong ito. Para lang matulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan, at hindi po nila pera yan. Gumamit tayo ng magagamit na mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasanganib ang buhay nila. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Yung mag-asawang diskaya lang. Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila, karapat-dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila eh. Totoo. Hindi ba maintindihan yun? At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isuli
ang kanilang Yun ikinulimbat. na nga po, oo. Magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa State Witness Protection Program. Hinahanapan sila nung requirement Hinahanapan daw. nyo sila ng requirement na wala naman sa batas. So, ibig sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Hindi kayo tapat, hindi nyo gusto talaga na mahuli yung pinaka-mastermind. Ang problema kasi dito, Sen, na i-project sa tingin ng tao na ang Diskaya, parang sila ang pinaka-guilty, parang lumilitaw na sila ang mastermind eh. Tapos ang dating, gagawin natin silang state witness. Ganun ang paraan nila kasi. Na-i-project, Husen eh. Para palabuin ito eh. Wala akong sinabi na hindi magbabayad ang may kasalanan. Wala akong sinabing ganun. Ang pinag-uusapan lang, gagamitin ko muna kayo para sa ganun, matukoy natin ang pinakamalaking isda. Matukoy natin kung sino yung mastermind. Yun ang aking plano. At muling biniltahan mga kabayan ni Senator Marcoleta itong mga taong pilit naninira doon sa mga witness mga kabayan na humarap po doon sa Senado mga kabayan. Kagaya po dito kay Orly Guteza at ng mag-asawang Diskaya mga kabayan na kung saan ay direkta po talaga nilang tinuro itong mga congressman lalo na itong si dating House Speaker Martin Romualdez, si Saldico at yung iba pang mga congressman na tumanggap umano ng mga kickbacks mga kabayan doon sa mga proyekto na nahawakan or nakuha ng mga Diskaya at itong pag-deliver ng malitang or mga malitang pera doon sa bahay ni Saldico at ni Martin Romualdez mga kabayan at bagay naman na talagang binatikos at sinira pa nila si Guteza at itong si Senator Ping Lacson pa yung isa sa nagsalita mga kabayan na parang question itong integridad ni Guteza at yung kanyang affidavit or yung kanyang notary mga kabayan na peke daw at yung isang abogado pa yung nagnotaryo na hindi daw niya pirma yun mga kabayan at kung ano pang mga dahilan na talagang binabato nila ng putik ito mga or itong si Orly Guteza mga kabayan yung kredibilidad kagaya po nito ni Senator Lacson na siya pa mismo yung nagsalita ng negative laban doon kay Guteza na imbis na tumulong po siya doon sa investigasyon na makuha or malaman kung sino pa yung mga mastermind itong mga malaking isda na involved dito sa corruption na ito pero parang nililihis pa mga kaubayan ng ibang mga senador kagaya po ni Senator Ping Lacson itong investigation na imbis papunta na po doon tinutumbok na po yung mastermind ay tila yung witness pa yung kini-question kaya yung mga bagay na yan yun po yung pinapaliwanag at kinagalit ni Senator Marcoleta at lalong-lalo na doon sa mga taong nag-question sa kanya na kanyang kinu-coach daw itong si Guteza at yung mag-asawang Diskaya na kanyang pinoprotektahan daw mga kababayan at pinapaliwanag na po yan ni Senator Marcoleta na hindi po niya pinoprotektahan gusto lang po niya talagang makuha at malaman itong mga mastermind na involved dito sa mga korupsyon sa flood control na billion po ito mga kababayan. Hindi po ito maliliit na halaga lang mga kababayan at talaga namang naniwala po si Senator Marcoleta nga na hindi nga po ito ang most guilty itong contractor na ito kasi hindi naman po sila talaga makagalaw dyan kung walang mas malaking taong naghahawak or may pahintulot dyan mga kababayan na mangyari po yung ganong klaseng corruption na kung saan talaga namang kilala na po sa buong mundo ang Pilipinas dahil sa korupsyon at ang mga Pilipino doon sa ibang bansa ay naka-experience na ng mga discrimination at mga pagbubuli ng ibang lahi dahil dito sa korupsyon mga kababayan talaga nang nangyari dito sa ating bansa at sabi ni Senator Marcoleta ay ano pang ginagawa ng iba imbis na tumulong para malaman at may pakulong itong mga big fish itong malaking isda mga mastermind pero yung iba ay ginagawa nila ginugulo nila yung investigation nililihis nila para hindi na po matumbok itong mga mastermind mga kabayan ganun po yung nangyari dyan sa investigation dito po sa flood control at maging itong ICI tingnan natin kung ano pong kinahinatnan ng kanilang mga investigation dahil feeling ko talaga mga kabayan ay hindi po talaga nila
mapanagot itong mga malaking tao dyan, itong mga mastermind. Hanggang dito lang po sila kay Saldico, mga kababayan. Yun po yung aking personal opinion at nararamdaman ko na hanggang dito lang po yan sila kay Saldico pababa. Hindi na po sila paakyat doon sa pataas na or mataas na posisyon kagaya po ng dating House Speaker at eventually doon sa Malacanang, mga kababayan. Hindi na po sila tutungo doon, hanggang dito lang po yan sila sa baba. Kasi itong ICI naman, alam naman natin na ang presidente naman po mismo yung naglagay dyan. Wala pong ibang taong nilagay dyan, no? Walang independent talaga, masasabi mong independent. Walang grupo galing sa oposisyon or yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano nga galing dito sa mga religious groups, no? Kagaya po dito ng representative ng Katoliko, ng Muslim, ng ibang religion, no? Kagaya ng Iglesia ni Cristo, kaya iba pang mga relihiyon, mga kababayan, no? Wala pong ibang nilagay dyan, kundi yung lahat na inupo ng Pangulo ay sila lang po. Kaya doubt po ako na masabi nating independent po talaga yan, no? Yung Independent Commission for Infrastructure, kasi talagang yung presidente yung naglagay sa mga taong iyan dyan. At imposible namang titirahin nila yung Pangulo na naglagay sila dyan kung if ever na kukunikta yan doon sa Malacanang, dahil alam mo naman natin na hindi mangyayari yan yung ganitong klaseng pagnanakaw kung talaga namang naghigpit ang Pangulo at hindi niya pinirmahan yung budget ng 2025 na pinaka-corrupt, mga kababayan, no? Ilan lang po yung kanyang vinito. Marami pong natirang kailangan sanang ibito pero hindi po niya ginawa. Yung ilang porsyento lang yung kanyang ginawa. So para sa akin, mga kababayan, ay hanggang dito lang po yan kay Saldico pababa, no? At yung 17 na congressman, kung hindi ako nagkakamali, na nakatanggap ng kickback, no? Yung sinabi ni Diskaya, ay iwan ko lang kung meron na pong yung ICI dyan, mga kababayan, kasi sabi nila sa kanilang mga press statement na hindi daw po nila nakikita yung connection nga dito sa mga politiko, no? Na pinangalanan na po mismo itong mga Diskaya yung nag-abot ng kickback, pero hindi po nakikita ng ICI. So yun pa lang, mga kababayan, ay talaga namang duda na po talaga ako dito, no, sa kanilang investigation. Hanggang dito lang po yan sa mga taong anti-administration, talaga namang doon sila tutungo or focus, no? Pero mga itong kaalyado ay iwan ko lang, si Saldico ay hindi pa po nila pinapauwi yung DFA, yung passport ni Saldico hindi pa po kinansel, no? Samantalang pag iba pa sigurong tao yan ay talagang nagkukumahog na po yung DFA or kaya yung immigration or kung sino man, yung DOJ for that matter, no? Ang magkukumahog na pauwiin agad, mga kababayan. Makipag-usap na yan doon sa Interpol, no? Para pauwiin itong congressman na ito pag nagkataong hindi po nila kaalyado. Kagaya po nung nangyari kay Tives, mga kababayan, na kung saan ay ura-urada talaga nagkukumahog yung Department of Justice na mapauwi po itong si Teves, no? Pero kay Saldico, kasi kaalyado po nila, ay wala, mga kababayan, walang nangyari. Ilang buwan na po si Saldico doon sa ibang bansa, palipat-lipat ng bansa doon sa Europe, no? Sa France, sa Spain daw, sa Portugal. Tapos may nagsabi na umuwi dito sa Singapore, tapos pabalik ng Europe, parang ganun. Parang iwan ko, mga kababayan, ano po masasabi nyo dito? Parang wala pong ginagawa itong ating gobyerno ngayon na mapauwi talaga, mapuwersang mapauwi itong si Saldico, mga kababayan, dahil wala pa po silang ginawa. Yung passport hindi pa po nila kinansela, mga kababayan. Pero pag hindi pa nila kaalyado, pag ito ay side sa mga Duterte o kaya sa ibang grupo na hindi nila kaano, ay talaga namang mabilis pa sa alas 4 na nagkikilos itong ating gobyerno, na itong ating Department of Justice. Yun lang po yung sa aking opinion, mga kabayan. So ano po masasabi nyo dito, mga kabayan? Please comment down below. Maraming salamat.